suddenly, naging malaya na siya. Kaya akala mo, yung problema mo matagal na, kaya mo yun. 18 years, matitiis mo kaya yun. Hindi ba? Ganyan din sa atin sa buhay. Napakarami sa atin, may dala-dala, napakabigat, iniisip, merong bit-bit. Yes, maybe some of you have really deep and heavy problems. Yes, maybe some of you may have now a heart that is hurting because of your past. Maybe some of you are also worrying because of an important plan or dream in your life. But what makes your problem, your sadness, your anxiety really heavy and difficult? It is the prolonged time that you hold on to these negativities. Amen? Magandang pagmunihan, itanong sa sarili. Ano ba yung mga worry na dala-dala ko? Napakatagal. Ano na yung napakatagal ko nang ini-stress sa aking buhay? Ano na yung paulit-ulit mong problema na hindi mo mabitawan, hindi mo maiwa-iwanan? Kung bibit-bitin mo lang na sandali yan, okay lang. Normal lang yan. Lahat naman po tayo may problema eh. Di po ba? Pero kung dadalhin mo na medyo matagal, mararamdaman mo na yan. May kirot na sa iyong katawan. Amen? At kung hindi mo bibitawan, yan ang malaking problema. Kung buong araw, ilang buwan na, yung mga iba pa nga, ilang taon, hindi po ba? Dudurugin kanya. Kaya tignan niyo yung salitang stress, di ba? Anong ibig sabihin? You're being pressed down. Maawa ka naman sa sarili mo. Matuto ka namang magpahinga. Bitawan mo. Di po ba? Lagi mo na lang iniisip. Lagi mo na lang sa iyong puso. Ayaw mo magpahinga. Mga kapatid, ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon, ibaba mo naman yung nakakabigat sa iyo. Hindi mo kailangan palaging dalhin yan. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, dinala na niyang krus para sa atin. May po ba? Hindi mo kailangan dalhin magdama lahat ng problema mo. Amen? Hindi mo kailangan maging martir sa mga bagay na tinapos na ng Diyos. Hindi mo kailangan manatiling nakayuko, nakukuba na dyan sa iyong mga suliranin at pagsubok. Kung gusto mong maranasan ang tunay na sabat o pamamahinga ng Diyos, hindi lang po kailangan pahinga ng katawan ang kailangan natin. Kung hindi, pahinga ng kaluluwa. Amen? Rest is not only about sleeping, but real rest is about surrendering. Surrender to God today. The woman in our gospel for today did not free herself. Kaya nga hindi rin natin kayang palayain ang ating sarili. Di ba? Dami natin mga problema, ginawa mo ng lahat, nandiyan pa rin. Kasi kapatid, hindi lang dapat ikaw ang tumatrabaho niyan. Hindi lang dapat ikaw ang umaharap diyan. Hayaan mo ang Diyos. Siya naman ang gumawa. Siya naman ang kumilos. Siyang magbigay ng tuldok dyan sa iyong lungkot. Go back to the gospel. It was Jesus who touched that sick woman. It was Jesus who set her free and she allowed God to touch her. Baka yan lang ang hinihintay ng Diyos sa iyo. Napayagan mo siya na hawakan ka niya. Payagan mo naman ang Diyos makapasok sa iyong loob. Hawakan niya yung sugatan mong puso. Tulungan ka niya para maging magaan ang iyong buhay. Tanungin mo din ang iyong sarili. Ano yung mga bagay na hindi mo mabitawan? Ano yung mga masasakit mong alaala na hindi mo makalimutan? Ano yung mga problema na napakatagal na dala-dala mo sa iyong puso at isip? Ang kagustuhan ni Jesus para sa atin ay lumaya. Ang kagustuhan ng Diyos ay makaranas tayo ng kapayapaan. And how can we be free? How can we be happy? How can we be at peace? Not by holding on to these negativities. Wala namang mabuting na idudulot sa iyo. Yung paghawak mo, pabalik-balik mo, pagdadala mo sa mga negatibong problema mo. Kaya nga, ang ganda po nung kanta, paborito ng mga bata, galing po dun sa pelikulang Frozen. Alam niyo yon? Sabi nila, let it go,
let it go. Di ba? Kahit na ginawa yun para sa mga bata, pang matanda yun. Kasi yung mga matatanda, hindi makapag-let go. Amen? You have to let go to move on. Kailangan mong bitawan para gumaan ka, para magpatuloy kang masaya. Amen? Hindi po mamaya, hindi po bukas. Kailan? Ngayon. Now na. Huwag ka na maghihintay. Gusto ng Diyos, ngayon ka lumaya. Gusto ng Diyos, ngayon ka maging masaya. Gusto ng Diyos, ngayon ka maging payapa. Pero paano tayo magiging malaya? Paano tayo magiging masaya? Ngayon mong bitawa. Hinahawakan mo. Yang iyong hinanakit, yang iyong galit. Bakit? Pinapayaman ka ba niyan? Sino po sa inyo yung lumama na dahil sa galit niya? Meron po ba? Sabihin niya po sa akin, para araw-araw magiging galit ako. Pagkakaroon nga. May po ba? Yung mga palaging galit, yan yung mga na-stroke, yan yung mga nagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya pag nakasakit ka sa kadiretsyo, dalawa lang, hospital o sa punerarya. May po ba? Pasalamat ka kung hindi ka diretsyo sa punerarya. Pero magdasal ka pag diretsyo ka sa hospital. Bakit? Ubus ang pera mo. Amen? Kaya nga, tandaan nyo, pag palagi kang galit, maghihirap ka. You cannot be happy. You cannot be free if you do not let it go. Yan yung ating ipagdasal. Yan yung ating hilingin sa Diyos. Alisin yung bigat ng ating puso para maging magaan ang ating buhay. At pag magaan na yung nararamdaman, maikakanta mo na rin yung isa pang paborito ng mga bata ngayon. Doon sa pelikula sa Netflix, Demon Hunters. Alam niyo po yun? Hindi niyo alam, matanda na kayo. Baka narinig yun na, ang pamagat Golden. Diba? Sino po may alam? Wala, ay matanda nga lahat. Ang ganda po ng kantang yun. Tanungin niyo yung mga apo niyo, yung mga anak niyo. You're going to be golden when you let go of that heaviness in your heart. Ano aminin natin? Ang dami sa atin. Hindi makapag-let go. Kung mayroong mga tao na hindi makapag-let go, kung mayroong mga taong hindi makapag-move on, kung meron mga tao na hanggang ngayon may sakit ng loob sa'yo, ano kailangan mong gawin? And then let them go. Di po ba? Ikaw mag-move on ka kahit nawala na sila. Kasi isa lang nagpapabigat sa iyong buhay. Yung palagi mo silang iniisip. Di po ba? Tandaan niyo po ito ha. Sabi po nila kapag meron kang masamang alaala, para bang nagdadala ka palagi ng isang sako ng basura. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung sako ng basura niya. Ang nakakatawa pa yung iba sa atin. Hindi lang nakontento na dinadala yung sako ng basura. Minsan, hihinto, bubuksan pa yung sako, titignan pa, inaamoy yung basura, inaalukay, inahawakan, hinihimay. Ang tanong ko, bakit? Para saan? Di ba kapag meron kang basura, ano dapat ang kailangan gawin? Itapon mo, ibaon mo, iwanan mo. You have to let it go in order for you not only to be happy, but to be wealthy in God's grace. Amen? Kung may dala kang mabigat at itong nagiging dahilan ng iyong paghihirap, ng iyong pagdurusa, bakit po dadahin? Ang kapatid, tandaan niyo, nagdurusa ka, naghihirap ka dahil dyan sa mabigat at pangit na daladala mo, hindi mo maiwanan. Kaya nga po, para tayo ay lumaya, gusto ng ating Panginoon tayo maging masaya. Linisin mo, puso mo, kamay mo, magpahawa ka ngayon sa Diyos. You have the power to let go because Jesus is giving you the grace to let go of your hurts, to hold on to His grace. Huwag ka na maghintay, kapatid. Huwag mo nang patagalin. Ngayon na. Bitawan mo na. Just let it go. Be golden. Be free.